Magandang tanghali mga bata. Magandang tanghali po, Binibining Charity. Christy, simulan mo sa panalangin. Whatever this day, you are on my side, the light and light, you and guide me. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Bago magsiupo ang lahat, pulutin mo niyo muna ang mga basura sa ilalim ng mga upuan. Tapos na ba? Opo. Okay, magsiupo ang lahat. So ngayong hapon, sino ba ang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po. Very good. So, ngayong hapon, may handa akong aktibidad. Sa minamagatan, ang aking katawan ay kalikasan. So, bago magsimula, bago ito gawin, may nihanda ako ditong mga bahagi tulad ng bote ng tubig para sa tubig. At isang lupa para sa lupa. At flashlight para sa enerhiya. At buto ng kabayo para sa mineral. Para sa ating aktibidad, hatiin ko kayo ng 2 grupo. So, bawat grupo, gusto kong bumuo kayo ng isang katawan ng kalikasan sa pamamagitan ng pagdikit ng mga likas na yaman sa inyong mga katawan. At bawat miyembro pumili ng isang modelo at isang tagapagdikit. Pumunta na kayo dito sa harap. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Pag tapos na kayo, so, ibabahagi ninyo sa inyong mga kaklase. So, simulan ninyo pangkat 1. So, ang aking ginawa ay una kong nilagay ay tubig sa kung saan sa utak. Dahil sa tulad ng tubig, ito ay kumukontrol din sa aking katawan. At tulad ng utak, ito din ay nagkukontrol para tayo ay nakapagpapagod na kilos. Habang gubat naman ay nilagay ko sa puso. Dahil ang gubat ay ito yung nagbibigay ng buhay sa tao, katulad ng puso na nagbibigay din ng buhay sa tao. Habang ang lupa naman ay nilagay ko sa kamay. Dahil ang lupa ang pinagmulan ng hanap buhay. At ito ang kamay pulisilos para sa buhay. Habang ang enerhiya naman ay nilagay ko sa buto, yute. Dahil ito ay nagpapagalaw sa atin tulad ng binte na nagbibigay lakas sa bawat isa. Habang ang mineral naman ay nilagay ko sa buto dahil ang mineral ay pundasyon tulad ng ating mga buto na nagpapalakas ng ating katawan. Mahusay, bigyan natin 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At ang pangalawa naman ay ang pangkat 2. So, sa gubat naman ay ibinikip ko ito sa utak dahil ang gubat ay nagbibigay ng balanse sa ating kalikasan tulad ng ating utak ay siyang nagkukontrol at nagbabalanse
at nagpapagaan ng ating katawan. At gaya rin ng tubig ay ibinikit ko sa puso dahil ang tubig ay nagbibigay buhay at nagpapanatili na sa daloy na sa kalikasan tulad ng ating puso na nagpapanatili din ng daloy ng dugo sa ating katawan. Sa lupa naman ay dinikit ko ito sa buto. Dahil ang lupa ay ang pundasyon ng ating kabuhayan, di ba? Tulad ng mga buto ay nabuto na nagiging na siya din ang nagiging pundasyon sa ating katawan at nagbibigay lakas dito. At susunod naman ay ang mineral. Idinikit ko ito sa kamay dahil ang mineral ang tumutulong sa pagbuo at paglikha ng likas na yaman. No? Tulad ng kamay ay ito rin ang gumagawa at lumilikha para sa ating mga pangangailangan. At ang lima naman ay enerhiya. Idinikit ko ito sa binte dahil ang enerhiya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y makagalaw. No? Tulad ng binte ay nagagalaw nito sa atin ng iba't ibang energy. Yan lamang po at Tama, bigyan natin sila ng Mami Dunisha Club. 1, 2, 3, very good, very good, very good. Okay, very good mga bata. Maaari na kayo magsiupo. Yan ang ating aktibidad ngayon at maraming salamat sa inyo. Dahil natapos na ang ating aktibidad, may inihanda akong katanungan para sa inyo. So bakit nga ba mahalaga ang likas na yaman sa ating buhay? Althea? mahalaga po ang likas na yaman sa ating buhay dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Okay, so tama ka. Mahalaga ang likas na yaman dahil ito ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So paano natin ito mapapangalagaan? Althea? Maaari po natin itong pangangalagaan sa pamamagitan ng pagtapon ng basura sa tamang basurahan at hindi po pagputol ng mga puno sa gubat. Okay, so tama ka. Mapangalagaan natin ang ating likas na yaman sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na malaki ang may tutulong sa kalikasan. At dahil natapos na ang ating aktibidad, dito na tayo sa susunod na bahagi at ito ay ang pagtatalakay. At ngayon, na natapos na natin ang ating aktibidad, ay balikan natin ang mga napag-usapan tungkol sa iba't ibang likas na yaman gaya ng tubig, lupa, gubat, enerhiya, mineral at tao. At ano nga ba ang mga natutunan natin at paano natin sila maiko-connecta sa pang-araw-araw natin na buhay. So ngayon ay tatalakayin ko ang iba't ibang likas na yaman at uunahin ko ang tubig. So pakibasa ng definisyon ng tubig. Ang tubig ay isang pangunahing likas na yaman na nagbibigay buhay sa tao, hayop at halaman. Ginagamit ito para sa inumin, pagluto, paglinis, irigasyon at paggawa ng kuryente. Ang malinis na tubig ay mahalaga sa kasukan at kalikasan. Di ba alam ninyo kung ano ang tubig? Oo. Tama. So, uminom ba kayo ng tubig araw-araw? Oo. So, para sa inyo, dahil inom kayo ng tubig araw-araw, para sa inyo, ito ba ay importante? Oo. Tama. Dahil ito ay importante, paano ba natin ito mapapangalagaan? Via? Mapapangalagaan natin ang likas yamang tubig sa pamagitan ng huwag magtapon ng basura sa tubig at dagat. Tama! Mapapangalagaan natin ang ating likas na yaman na tubig na sa pamamagitan ng hindi pagtapon ng mga basura sa ilog at mga dagat. At bakit mahalagang huwag natin itong magtapon ng basura sa mga ilog at tubig?
para sa inyo, bakit ba napaka-importante na hindi tayo magtapo ng mga basura sa tubig? Ma'am. Okay, Rihanna? Para po manatiling malinis ang tubig at magamit natin ito na ligtas. Magaling, Liana! Dahil kapag madumi ang tubig ay hindi natin ito magagamit sa ating pag-inom at ito ay nakaka-apekto sa mga isda at iba pang hayop sa ating tubig o dagat. Sa susunod naman na tatalakayin natin ay ang lupa. Pakibasa. Ang lupa ay batayan ng agrikultura at tahanan ng maraming hayop at halaman. Dito itinatanim ang mga pananim tulad ng palay, mais, gulay at prutas. Mahalaga rin ito sa pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng bahay, gusali at kalsada. So alam naman ninyo no, nung ano ang lupa. So paano ba natin mapapangalagaan ang ating lupa? Anyone? Okay, Via. Paano ba natin mapapangalagaan ang ating lupa? Iwasan ang paggamit ng mga kemikal na makakasira sa lupa. Tama! So ano ba ang maaari nating gamitin sa halip na mga kemikal sa pataba? So ano nga ba ang alternatibo nating ginagamit upang hindi tayo gumagamit ng mga kemikal sa ating pataba? Liana? Gamitin po ang mga compost o natural na pataba mula sa nabubulok na basura. Tama! Sa ganitong paraan ay maiiwasan nating masira ang ating lupa. Nakuha nyo ba? Opo. Tama! Sa pangatlo naman ay ang gubat. Aking babasahin. Ang gubat ay tirahan ng maraming hayop at halaman. Tumutulong ito sa pagsipsip ng carbon dioxide at nagbibigay din ito ng kahoy, gamot, at iba pang likas na yaman. Ang gubat ay tumutulong sa pagpapanatili ng klima at balanse sa kalikasan. Alam niyo ba kung ano ang gubat? Ito ay isang gubat. So, ang gubat ay isang tirahan ng mga hayop, di ba? Dito ang mga leon, ang mga ahas, at iba pang mga hayop. Nandito din ang mga halaman at mga kahoy. So, paano ba natin mapapangalagaan ang ating kagubatan? Liana? Iwasan ang illegal logging at pagputol ng mga puno ng walang replanting. Tama! So, ano nga ba ang dapat nating gawin kapag tayo ay pumuputol ng puno? Via? Magtanim po ng kapalit para hindi maubos ang mga puno. Magaling! So tayo ay magtatanim ng kapalit upang mapamanatili natin ang dami ng mga puno para sa ating kalikasan. So ang pang-apat naman ay enerhiya. Ang enerhiya ay nagmula sa iba't ibang likas na yaman tulad ng langis, natural gas at mga renewable sources tulad ng solar, wind at hydro. Ginagamit din ito para sa liwanag, init at pagpatakbo ng mga kagamitan. So alam niyo ba kung ano ang enerhiya? Tama, no? Ito ay mga likas na yaman tulad ng mga gas, langis at mga renewable resources tulad ng solar, wind at hydro. Di ba nakita natin na ang solar ay kumukuha ng enerhiya galing sa ating araw. Tama? Ginagamit natin ito sa liwanag, init at pagpapatakbo ng mga kagamitan. So ano nga ba ang magagawa natin upang makatipid tayo ng enerhiya sa ating mga bahay? Okay, Via? Patayin po ang ilaw kapag wala ng tao sa kwarto. Tama! Dapat nating patayin ang mga ilaw, mga kuryente, upang tayo ay makatipid sa ating enerhiya sa bahay. Nakuha nyo ba? Opo. So, magaling! So, ang simpleng gawain na ito ay malaking epekto na sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sa susunod naman ay si Binibining Dea ang magtatalakay ng
mineral at tao. Maraming salamat. Ang kasunod naman ay ang mineral. So, ang mineral ay solidong materyales na makikita sa ilalim ng lupa tulad ng ginto, pilak, bakal at tanso. Ginagamit ito sa paggawa ng mga kagamitan, infrastruktura at teknolohikal. Ang mga mineral ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya. So, paano pa natin ito mapapangalagaan ang yamang mineral? Althea? Mapapangalagaan po natin ito sa pamamagitan ng huwang ng hindi pag-abuso ng pagmimina. Tama. So, ano naman ang mangyayari kung labis ang pagmimina? Masisira po ang bundok. Tama. Dapat siguraduhin natin na maayos ang pagmimina upang hindi masira ang ating kalikasan. So, ang panghuli naman ay ang tao. Ang tao ay pinakamahalagang yaman dahil siya ang nananaga at gumagamit ng likas na yaman. Ang kakayahan, kaalaman, at malasakit ng tao ang nagtitiyak ng mga likas na yaman ay magagamit ng maayos at mapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Paano ba natin ito mapapangalagaan? Liana? Magpakita ng malasakit sa kalikasan. Tama. So, paano din natin ito mapakita na ating malasakit sa kalikasan? Althea? Mag-recycle po at magtanim ng mga puno at mga kahoy. Tama. Ang simpleng malasakit ay may malaking epekto sa ating kalikasan at nakatutulong ito upang mapalagaan ang ating kapaligiran. Ang mga likas na yaman na ito ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay o pamumuhay. Ang tamang pangalaga sa mga ito ay mahalaga upang mapanatili, balanse at kasaganaan ng ating kapaligiran. Ang tubig, lupa, gubat, enerhiya, mineral at tao ay isang mahalagang bahagi ng kalikasan. No? Ang wastong pangangalaga ng mga ito ay magbibigay ng balanseng pamumuhay para sa lahat ng mga nilalang sa mundo. No? Magsimula tayo sa maliliit na hakbang at upang maipakita natin ang ating malasakit sa kalikasan. So ngayon, ay naiintindihan nyo ba ang ating paksa ngayon? Opo. At dahil dyan, ay susubukin natin ang inyong kaalaman sa praktikal na gawain. At tatawagin ko si Binibining Cristina Agravio para sa ating praktikal na gawain o aktibidad. So ngayon, naiintindihan nyo na ang mga likas na yaman. So ang ating aktibidad ngayon ay gagawa tayo ng hardin na kung saan tayo ay magtatanim ng mga prutas at gulay. Diba? Diba kahapon sinabi ko sa inyo na magdala kayo ng iba't ibang mga gulay at prutas. Meron ba kayong mga dala? Opo. Okay, ngayon ihati ko kayo sa 5 grupo. So ang 5 grupo ay may iba't ibang kahon na gagawin ninyong hardin. Maliwanag ba mga bata? Opo. Okay, magsimula na tayong magbilang. 1, 3, 4. Okay, so ngayon maaari na kayong pumunta sa inyong grupo at pupunta na tayo sa ating bakanting lote. Ngayon mga bata, dahil tapos na kayong magtanim, magpapasalamat ako sa inyo. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili dahil kayo ay nakakapaggawa na ng hardin. 1, 5. Para sa ating pagtataya, basahin at sagutin ang mga katanungan at bilugin ang mga tamang sagot sa sagutang papel. So, ito ang sasagutan niyo. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang papel. Dahil tapos na ang 10 minuto, kukuliktahin ko na ang mga sinagutan niyong papel. Salamat! So, punta naman tayo sa ating huling talakayin na kung saan ito ay ang takdang aralin. Basahin ninyo ang pahina 55 na kung saan ito ay tungkol sa epekto ng ang pagputol ng kahoy sa kagubatan. At yun lang, maraming salamat mga bata.